Magandang araw mga kababayan, isang nakakabahalang balita ang sumiklab sa buong bansa nang may labas ang impormasyon na ang Boro Islamic Liberation Front o MILF kasama ilang miyembro ng pwersang militar ay nagbabalak ng isang malawakang operasyon upang magsagawa ng pag-atake sa Malacanang at patalsikin si Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga ulat ng MILF ay tuluyan ng nagbuo ng alyansa kasamang ilang mga miyembro ng military at naghahanda ng hakbang upang maglunsod ng isang malupit na pagtutol sa pamahalaan. Sa ngayon, patuloy ang mga otoridad sa pagsubok na tuklasin ang mga detalye ng plano ng MILF at mga kasabwat nila sa mga sundalo. May mga ulat din na nagsasabing nagkakolekta na ng mga armas at kagamitan ng mga grupong ito na magbabalakas sa kanyang operasyon. Ang pamahalaan at mga ahensya ng seguridad ay nagbigay ng mga babala at naglatag ng mga hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng mga pangunahing institusyon sa gobyerno at mga lider nito. Gayunpaman, patuloy ang mga tensyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga lokal na lider din ang nagsasabing maaring magdulot ito ng karahasan at kaguluhan sa mga komunidad. Sa kabilang banda, ang mga eksperto sa seguridad ay nagsasabi na ang mga ganitong insidente ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa politika at sa imahe ng administrasyong diktador. Ang malawakang galit laban sa gobyerno ay patuloy na lumalaki kaya inaasahan na may mga hakbang ang Pangulo at mga otoridad upang harapin ang sitwasyon ng maayos at mabilis. Patuloy ang pagbabantay ng ating mga kapwa mamamayan at kami po ay magbibigay ng mga karagdagang detalye kaugnay ng isyong ito sa mga susunod na araw. At yan nga ang balita ang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pahirap kayo eh. Lalo na kung gawin nyo yan sa mga mga OFW, okay, sa mga turista, mga walang iya kayong mga Pilipino. Kaya dapat talaga i-reboot eh. Baguhin natin talaga itong sistema natin. Putol ang daliri ng lahat na maglaglag bala. Yung mapatunayan na naglaglag bala. No? Pagkasuspecha pa lang, kalahating daliri. Ba't kalahating daliri? Kalahating daliri. Suspected. Batang lupit ko. Malupit ako ngayon. So, nakakainis yung ganon. Ano pa ba yung mga nangyayari? Yung kumalat na balita na huhulihin na si PRRD sa fake news yun. At tingin ko, fake news yun. May mga nagko-confirm sa amin na totoo na yun nga, may ICC. Pero parang fake news yun kasi nga, baka naman nila gagawin yun. Tinatakot nila, style yun, para makinig ang Duterte, para matakot, para hindi na uwi. Nasa Hong Kong eh. Kung hindi kaya, mag-iingat siya sa movement, i-restrict yung movement. Yun yung style nitong administration, pananakot. Kaya kung papatulan mo, matatakot ka, yun, wala, ma-neutralize ka. So, why? Kasi nag-iikot ang digong at nare-reinforce yung kandidatura ng mga Duterte candidates. O kaya kunyari, nireceive sa Hong Kong. So, if you analyze it, gusto nila ma-restrict ang Duterte, matakot para mag-ingat. Siyempre, security, sasabihin, bossing. Delikado. Nandiyan yung ICC. So, palagay ko ganun yung dating. Hindi pwedeng hulihin eh. Kasi yung PNP, you will be violating yung... Wala na tayo sa ICC. What's the point na bakit nyo tutulungan yan para kuhanin ng isang former president? Hindi pwede yun. Hindi pwede. Gusto nyo magkagulong Pilipinas. Kayo nagde-destabilize eh. Itong administration, kayo nagde-destabilize ng Pilipinas. Sa totoo lang, kayo, hindi kami. Kami nagsasalita lang, nagko-call out lang kami, nag-a-analyze lang. Sa tingin ko ganun yun. Nire-restrict lang ang movement ng mga Duterte para hindi makaikot, hindi makakumpanya, may threat sa buhay, kuno, may ICC, kuno, yung mga ganun ba. Para hindi makaikot, hindi ma-reinforce yung lakas ng Team Duterte. Yun, ganun. Akala ninyo, pagka na-restrict
hindi naboboting tao. Stupid talaga mga advice. Gawin, sila mga advisor ng mga advisor talaga nitong kabila. Oh. Okay, so yung pag-usapan na yon, ano pa? Ano pa ba yung... Meron pa ba ako nakakaligtaan? Ano yung mga development? Nagpa-check up ako. O yan, nagpa-check up ako. Malapit na ako mamatay. Yun ang sabi. Kaya, joke lang yun. Matagal pa buhay ko. Matagal pa buhay ko. So, may sakit ako. Yan. Pero yung sa puso ko, malaman ko next week pa eh. Next week ko pa malaman. Kumakaba ka ba, no? Wala yun. Shh, wait. Kung kailan ako magbablog doon kayo nag-iingay. Ano ba? Quiet. Oh, marunong, nakakaintindi ng Tagalog yan. Turo ng Tagalog yan. Gusto nyo English? English nga eh. Quiet. So, hindi naintindihan yung English. Okay, so, ang total, bill of health is, not bad for my age daw. Healthy, kumbaga. Kulang, nagsisimula mag-enlarge yung aking, prostate. Sabi ko, prostrated ako. Frustrated ako sa gobyerno. Kaya nag-enlarge yung ko. Sabi ko, Dok, kulang lang ako sa kulang ako sa sex. Ay. Sana. Rio, Figaro, makinig ka kasi. Frustrated. Kulang ako sa... Hindi. Bakit ba pinagkukwentuhan yon? Huwag lang matidinig, oh. Huwag lang kontra. Kukontra, oh. Mag-vlog ka rin. So, mo kontra pumapasok. Okay. Charlemagne Labitad. Good evening, Kap Dado. Mahar Tambat. Esa. Hello, Kap Dado. Always following. Thank you, ha. Thank you. Nate vlog ba? Good evening po, Boss Kap Dado. Thank you. Dodong Makoy Vlog. Good evening, Kap Dado. Snappy Salon, sir. Thank you, ha. Yeah. So, moderator. Kana. Lois Padilla, mukhang magkakadayaan yata, sir. Paano na ba plano? Di mandaya sila. Kasi ang taong bayan, hindi papayag na madaya. No? Hindi papayag na madaya. So, nasa mga partido na yan kung paano sila hindi madaya. So, doon pa lang sa sa eleksyon, sa presinto, alam na nila kung ano yung magiging total. Pagka yung na-transmit, doon naman ang dayaan sa transmission Pagka nagkadayaan, hindi magtatalo yung transmitted na result doon sa actual result. So, sa totoo lang, yung mahirap dayain actually kung talagang mababantayan yung voting center, yung presinto Kaya nga, pagka umikot ang mundo, ayusin natin yung election process natin. Ayusin natin. Pagka may nandaya, patayin na lang natin. Ganun na lang. Bitayin natin. Yung COMELEC, palitan natin yung mga tao. Ang dami ng saklaw ng death penalty, no? Magnanakaw, mandaraya, manlaglagbala. Ang dami. Kasi hindi titino pagka hindi mo inayos yan ng ganon. Walang takot ang tao kasi wala nangyayari. Pero pagka inano mo, may death penalty, kaya naman di mapasa-pasa may naglalabi na mga grupo O yan, tignan nyo. Akala ko ba separation ng ng church tsaka ng gobyerno? Bakit nilalabi na walang death penalty? O baka kriminal yung naglalabi, no? Baka kriminal. Kasi, bakit ka matatakot sa death penalty kung ikaw mismo ay hindi gagawa ng masama? At kung efficient yung
yung pag ano ng batas, yung pag enforce ng batas, efficient yung pulis mo, ang daming ayusin eh. Para ma-ensure na yung tao hindi magiging biktima ng kagaguhan ng ibang tao. So, yon ang death penalty, pagka talagang sureball na, kagaya niyan, yung plunder, sureball yun eh. Ebidensya eh. Sal-en versus yung assets eh. No? Pero yung mga ibang kasalanan, ma-death penalty man siya, saklo ng death penalty. Meron sigurong review body, no? Review court na tinitignan. Sa amin sa academy, ginagawa namin noon guilty ka na sa honor committee, titignan ulit yung kaso mo kung talagang guilty ka. Kasi nagkakamali yung honor committee mismo eh. Yung framers ng honor committee noon, nire-realize nila na pwedeng magkamali ang honor committee mismo. Why? Kasi merong provision na pwede ka mag-appeal. Sa atin ganun din eh. Decision ng lower court, pwede ka mag-court of appeals, no? O kaya sa Supreme Court. Para kahit nasa ano ka na, death row ka na, hindi naman basta-basta ikaw papatayin eh. So pwede ka mag-apilado sa kaso mo. So yun yung pero itong mga bambabatas, yung mga politiko natin na siyang pinahiram natin ng kapangyarihan para patakboy ng Pilipinas, imbis ng patakboy ng maayos ang Pilipinas, ginawa, ninakawan pa tayo. Mga walang yayan talaga. Dapat mamatayan. Dapat nang hindi dumami yung lahi ng mga yan. At kayong mga pamilya ng mga politiko, dapat pagsabihan ninyo, kayong lahat na nakikinabang, pagsabihan nyo na ang inyong mga principal, ang inyong mga magulang o kapatid o nanay, pagsabihin nyo yung gumagawa ng pera at nakikinabang din kayo sa ninanakaw nilang pera at pinapangalan pa sa inyo, babay, maghunos dili kayo, madadamay kayo. Kasi pagka sa inyo nakapangalan, yung nakaw na yaman, damay kayo, katay din kayo. Yun yung sa tingin ko, sa pananaw ko. Para matuwid to, para maayos. Hindi naman yun yung topic natin eh. Okay. So, Dodong, thank you ha. Lois Padilla, mukhang magkakadaya, no? Sinabi mo, Alpha Bravo. Boss Idol, kumusta? Balita ko sir, bumalik na naman ang tanimbala sa airport. Wala nang katapusan na maubos sila, sir. Hindi, pwede yan. Putulin natin yung mga kamay ng mga yan, mga tanimbala. Pagka ikaw guilty ka, mayroong sa totoo lang, madaling solusyonan yan eh. Madaling solusyon yan pagkagusto eh. On one end is yung behavioral aspect, yung psychological aspect. Putulin mo yung kamay ng mga tao na yan, o bitayin mo, o humiliate them in public, no? I-exile mo sa isang isla na puno ng buhaya, puno ng pating, o napakahirap, yung ganun ba? Because yung para magtanim ka ng isang bala at para mag-extort ka ng pera doon sa pasahero na baka maiwan ng biyahe, kaya ka nagtanim ng bala, doon sa right moment, huli ka, i-delay mo siya, kaya magbayad na lang siya, 10,000 pesos, ganun ba? 5,000 pesos. Nakita nila sa x-ray na kung magkano yung pera mo. Kaya nga walang niya eh. So, makokorek yan. Ngayon, para sa ebidensya, dapat nakatutok yung mga CCTV properly, tsaka buhay na buhay, at tsaka may mga tao na talagang hindi pwedeng makorap, na yung kung saan yung high contact activities. Ibig sabihin, kung saan dumadaan yung pasahero, kung saan nagkakaroon ng checks, no? Nandoon eh. Nandoon yung nakawan eh. Nandoon yung lagay ng bala. Otherwise, kung hindi nakatutok doon, ibig sabihin, paano siya makakagawa ng kalokohan kung nakatutok talaga? No? Saka nakakita, lumang-luma. Ano nga prom D. Yung puta, lumang tugtugin nila, magtatanim ka ng bala, laging tanim bala. Sino ba namang gago ang pupunta sa airport at magbabaon ng bala? Tapos sasabihin pa, anting-anting.
mga mga bopol mga bobo. Yung mga ganyan, di na dapat mabuhay. Kasi bobo rin mga bobo ng mga Pilipino. Kaya ako, pabor ako na tatayin yung mga yan, putulan ng kamay, o patayin na lang, para tumigil yan. Pero, ma-improve yung from the time na pumasok yung pasahero from outside the airport or lumanding yung aeroplano niya, wala yon. Pwede rin lagyan doon no? Pagka-landing niya, pagkuha niya doon sa carousel, tapos noon papasok, merong o bago siya umalis talaga. Kasi pagkagaling niya, ibig sabihin tumaan sa security niya. So pagpasok niya sa airport, ayun na, nakatutok na yung mga no? Technology has pag-employ ng technology is very important. Tapos noon, yung true and true, kung hanggang nasaan yung tao na may contact sa airport personnel, doon talaga nakatutok yung natin, counter check. Imagine that. And there's got to be a better system, a better way of doing it. Hindi yung i-hold mo yung pasahero. I-hold mo yung pasahero. Hindi, mare-review naman yan Pagka umikot ang gulong, mare-review yan. Daming problema ng bansa natin. Pero sa tingin ko nga, putulin mo lang yung mga kamay ng mga yan, ng mga nagtatanim bala. Kita mo, titigil yan Si Digo nga pakakain lang yung bala Natakot na yung how much more yung putulin mo lahat ng daliri ng tao. Wala na matira, wala na, ganyan na lang yung niya, kamay niya. Wala na, putol lahat. Tangin na kayo, magtanim pa kayo. Sorry, magtanim pa kayo ng bala, inan nyo. No? PI, penging inumin. PI. Penging inumin. Okay, inom muna ako. Okay. So, tanim bala. Duterte. Ano pa? Yung aresto kay Duterte. Tingin ko doon, tinatakot ang Duterte to restrict his movement. Kasi kung ako yung security ni Duterte, I will restrict his movement. Na yun ang gusto ng resulta ng kalaban. Rio. Okay. So, Heidi Ching, good evening po, General Dado. Naniniwala po ako na maganda ang mga sinasabi nyo para sa ating bansa. Sobrang saludo po. Maraming salamat. Heidi, maraming salamat. Moderator ka na. Binola mo ko Aloha. Bravo. Okay. Thank you. Heidi, thank you. Christine A. Hello, Kap Dado. Akala ko nakasama ka kanina sa pagsasalamat kay Tatay Digong sa Hong Kong. Wala nga akong passport. Hindi naman kailangan ng passport sa Hong Kong. Wala. Paso yung passport ko. 1998 pa. Paso. Paso. Lahat kami dito, paso passport. Okay. Wala kami balak bumiyahe hindi nga kami makapunta pa ng tawi-tawi Bago kami mag-abroad, tawi-tawi muna. No. Bisitahin ko naman yung mga MNLF. yung mga ARMM, bisitahin ko na muna. Bisitahin ko yung namin, FGF Mindanao. Di ba? FGF Mindanao. Bisitahin ko muna sila. Baka kasi humiwalay yung Mindanao bigla Wala, di na ako makapunta. Pag humiwalay yung Mindanao, kailangan mo na ng passport. Bibisita na ako pagka habang hindi humiwalay yung Mindanao. Wah! Panay FGF doon. Daming FGF doon. Dami. Milyon-milyon Okay. Relax lang kayo. Ayaw natin magkabitak-bitak yung bansa natin. Ayaw natin. Let's try to resolve the problem in a peaceful manner and in an intelligent, smart way. Buo ang Pilipinas. Ever since naman buo ang Pilipinas. Last recourse yun na Republic of Bangang, Republic of Mindanao. Republic of Progressive Philippines. Ayaw ninyo. Gusto nyo tangay lahat ng Pilipinas na ilugmok lahat Hindi pwede yun.
So, bala, pagka nag-decide ang Mindanao na to chart their own destiny, anong gagawin nyo? Gigirahin nyo? Eh kung ayaw na nila eh. Oh, anong gagawin nyo? Kakasuhan nyo lahat sila doon ng rebellion. Eh, bahala kayo, subukan nyo. Subukan nyo. Kasuhan nyo na rebellion yon. Ang hirap kasi sa gobyerno, mayabang kayo. Ang akala ninyo, kayo yung may power. Ang tao ang may power. Mapupuno rin ang tao. Sa totoo lang, mapuno ang tao. Kaya nga, di ko problema yung problema nyo ngayon na baka mahati ang Pilipinas. Problema nyo yon. Pagka nahati ang Pilipinas, AFP, PNP, laki ng problema because it's going to happen, it might happen in your watch. Na dahil ang AFP at PNP nagsabi ng we are apolitical, we are professionals, we will follow the chain of command, we will defend the government, we will uphold the Constitution, nahati ang Pilipinas. Anak ng tokwang, nakakaasar yun. Ang nakakaasar. Kayong mga nakikinig na taga-AFP at PNP, pag-isipan nyo, no? Imagine it happens in your watch. Hindi sa amin. Nung iniwan namin, buo eh. Luzon, Visayas, Mindanao, may insurgency, oo. May separatist, oo. Pero, nung mga later years, nagkaroon pa ng terorista. No? Nga nagkaroon ng Abu Sayyaf, BIFF, etc. BFF. Pero pagka ganyan na, separation of Mindanao, and mangyari yan sa, anong gagawin nyo? Lulusobin nyo Mindanao? Ano? Kaya ninyo? Hindi nyo kaya. Ang dami ng tao sa Mindanao eh. Kung they decide to break away, what can you do? Problem sa ating agencies in government, it is very imperative on your part to keep the Philippines intact. And kung itong kabila, ibang parte ng Pilipinas ay naghahanda na lumaban, armed, magrebelyon, ipapairal ninyo yung batas ninyo na, yung konstitusyon na, hindi pwede, against the konstitusyon yun. Gago kayo, tanga. Magsiseparate talaga yan. Yung kahambugan ninyo, yung kaarogantihan ninyo, hindi pwedeng i-implement dun sa mga tao na sawan-sawa na. Isipin nyo, pakiramdaman nyo yung tao. And be part of the people. May pamilya rin kayo eh. Yung iba sa inyo, taga Mindanao eh. Yung hirap ng tao, yung hirap ng buhay ng tao, talagang magbe-break away yung mga yan. Because it is the right. It is the right to seek a greener pasture. It is the right to chart their destiny. Yung ayaw na nila ng ganito, paulit-ulit. Tapos idadayain niya eleksyon. Pagka-dinaya niya eleksyon, nako, sabi sa inyo, ipipilit ninyo yung Duterte. May kasalanan, i-impeach ninyo si Sara. Ay, nako, sige, go ahead. Ipipilit nyo si Duterte, ibigay sa ICC. Go ahead, go ahead. Pipilit nyo yung mga tumatayo na mga vlogger. Well, congratulations sa 37, na matatapang. Continue your fight. Hindi kami kasali doon. Hindi kami kasali eh. Hindi pa. Akala namin, sasali kami doon. Nakakainis, hindi kami sinali. 39 sana yan, Ako, tsaka si Bukay, wala eh. 37 lang eh. Yung tatlo sinali doon, probongbong eh. Para tumadal the issue, So, hindi kami sinali. Iba yung akin eh. Si Bukay, pakikasuhan nyo nga si Bukay. Galit na eh. Si Commander Bukay, galit na. Bakit siya lang, hindi siya sinali doon sa pagtawag ng Congress? Hindi siya sinali sa inciting to sedition? Pakikasuhan nyo nga. Para patas ba? Naghahamon na nga eh. Naghahamon eh. So, ay nako. It is the right of the people in Mindanao to seek a better future. It is the right of every Filipino, all 119 million Filipinos, 120,800,000 as of today.
it is the right of all the 120 million Filipinos to seek a better life and to ensure the life of their family, the future generations of Filipinos. Hindi nyo pwedeng awatin yon. Karapatan yon ng taong bayan. Anong ginagawa nyo? Sinusuppress ninyo yung pagsasalita ng mga maiingay, mga vlogger, yung mga leader. Sinusuppress ninyo. Tinatakot nyo ang mga tao. Binabayaran nyo ng ayuda. Akala nyo masusustain nyo yun? Hindi nyo kayang isustain yun. Ibabaon nyo ang Pilipinas sa utang. Ano resulta nun? Ginawa nyo tamad ang Pilipino, ayaw na magtrabaho, it will affect on the productivity of the Filipino, which is our topic. Tapos nun, yung ano niyan, ang bagsak niya sa inyo rin. Magre-rebelde taong bayan. At kayo, kala ninyo makakaalis kayo? Malis kayo, hahanapin kayo. Kahit sa kayo parting ng mundo, pumunta kahit kayo sa pinakamalalim na kuweba magtago, hahanapin namin kayo. Promise. Promise. At pagka kayo nahuli, ipaparada namin kayo. Luzon to Mindanao ng hubo. Ipaparada namin kayo ng hubo at para sampalin kayo ng taong bayan. Para pakita sa taong bayan na hindi na pwedeng ulitin itong ganitong klaseng mga pinuno. Mga walang niya kayo na yung gumagawa ng kasalanan sa bayan, kayo pa yung masisiba, maghunos dili kayo. The only way out talaga is good governance. Marcos, Tamba, lahat kayo, Tuadcom, Governor, mga lahat kayo, Mayor, Governor, Senate, Congress. The only way out is good governance. Panindigan ninyo yung pangako ninyo sa taong bayan. Kasi pinahiram lang kayo. Niluklo kayo dyan, pinahiram kayo ng power and authority, which emanates from the people. All power emanates from the people. Tapos ang yabang nyo, kala nyo, mag-asta kayo. Kung sino kayong gumagamit ng puwersa ng gobyerno, pera ng taong bayan. Nakakuha lang gana kayo. Kaya kami, relax lang. FGF, relax na lang kami. Bakit? Nintay na lang namin na mapuno ang taong bayan. Mapupuno talaga yan. Hindi mo mapipigil na kasi kagaguhan yung ginawa ninyo, kawalang yan. Mapupuno yan. At kung ipipilit ninyo yung sarili ninyo, hindi kayo bababa sa pwesto, civil war ang baksak niyan. Civil war. Ay, nako. Hindi ako mamumuno. Hindi ako. Yung taong bayan, pagka naglabasan yan, nako, parang mabrul na yan. Walang tumatayo Anong gusto nyo? Anarchy. Yan ang resulta. Yan ang danger na pwedeng mangyari. Kasi, kayong mga nakapinuno, kayong mga nakaupo, panay ang gawa ninyo ng mali. Kayong mga inaasahan, natatayo, wala naman kayo. Ano ngayon? Isa lang dyan ang tumayo na no read, no write. No read, no write. Tumayo dyan, isang magsasaka o isang rebelde dati o isang MNLF. Isa tumayo dyan. And then, meron siyang charisma, meron siyang following, at siya mag-lead ng revolt. Wala na. Tapos na yan. So far, wala pa ako nakikita na tatayo So far, wala pa. Good for you. Good for you. Pero pagka meron diyang isang retired na sundalo, o kaya retired na general, pasalamat nga kayo, si General De Leon, si General Pokis, sino pa yung mga nagsasalita sa Facebook, walang balak na, si General Magalong, walang balak yan na magrevolusyon. Swerte nyo. Kung may balak yan na magrevolusyon, tapos na kayo, noon pa. No? Nagsasalita lang sila, pinupuna. So, sa mga politiko, wala rin Kasi sumasakay lang yung mga politiko sa politika, no? Kung sino sikat, doon na sila sumasakay. Okay. Eva Burgos. Nakakatakot, sir, yung pinahayag ni Maharlika. Daming foreigner na lalaki yun, nakalimutan ko, nagmamarcha sa Cebu. Okay. One, it was intended to be seen. Kung titingnan nyo, kasi kung merong gagawin na hindi tama,
hindi papakita. Tama, mali. Okay. Nagmarcha, single file. Nagpapakita. Hello, nandito kami. Nandito kami. Ang tanong, kanino yun? Sabi nila, religious group. Pero panay foreigner, panay mga puti, panay mga Amerikano. Okay, tas sama-sama sa isang subdivision sa ibang Tapos nun, parang wala namang ma-pin down sa kanila. Pare-pares kaming turista, kunyari, So, question mark, saan sila kakampi? Anong pakay nila? Ngayon, ang masasabi ko lang sa inyo, if it was a clandestine, if it is an activity na gusto nilang makita para makagalaw sila freely. No? Kasi kung tatago sila, nandun yung suspicious eyes. So, ang ginawa nila, boom, ayan na, ito kami. Amen. Those who need the Father ba, yung nila? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!